A Little Piece of Heaven na maituturing ni Evangeline Rodelas ang kaniya 1.2 hectares na farm sa barangay Tabon-Tabon. Sa palibot, may unsan mga nakatanom na manlain-lain na varieties ng gulay, prutas, puno, masitas, fish pond, nan poultry na pwede pagkuwaan san uro adlaw na pangangaipo. Si Evangeline mayon san duwa na bata na nagkaklase na sa kolehiyo. Parehas naman si Ra san kaniya asawa nagtatrabaho sa professional field. Siya man ang nagmamanihar san kaniya sa diri na online review and tutorial center para sa mga bata na nangaipuhan sa kanira pag-adal. San panahon san kasagsagan san pandemya, nagtener si Evangeline ang kaniya pamilya sa barangay Tabon-Tabon kundiin siya nagbatog na iorganisa ang kaniya farm na nagpapadagos man hanggang niyan. Dahil man sa uso ang community pantry sa pandemya, di nakakuha si Evangeline sa inspirasyon at motibasyon para magtindog man sa diri niya na small community pantry kundi nakakuha ang kaniya mga kararani sa mga tanom para sa kanira pangangaipuhan. I wanted to make this parang a small community pantry. Kasi dide, katulad pag daghanan ng talbos ko, ang mga tao dide nagkukutos na lang pag makusido. Pag wala si Rasin kalamansi, daghanan ang kalamansi ko didi palibot. Nagtutokdol sila nag-aayo. So basically parang magkaroon sin place na magkakaroon din ng help sa small community. Kasi yung nakita mo yung mga cluster of houses doon. Yun ang idea, parang this place, bakit di ako mag-create ng itong farm na to make it parang a small community pantry na pag may gusto magkutos, the people in the community makakutos, makasuli. Maski na ngani nakabase ang kaniya pamilya sa Mandaluyong, inihinguha man gihapon niya na bulan-bulan siya makauli sa barangay Tabon-Tabon para masiguro na alagaan kaniya mga tinanom. Oo. Then the place itself kasi, danisan mag-stay. Pag di ako buko na magluwas actually. Bongto or go anywhere else. Hindi lang ako nagmuni-muni, nagpapahangin, nagsidi. Para masiguro na healthy ang mga tanom ng kaniya mga alaga na hayop, lalo pag wala siya sa kaniya farm, mayon si Evangeline sanduwa na caretaker na nagdadanon sa pagmanihar sa lugar. Dati pa man, pasyon na talaga ni Evangeline ang magtanom na suportado man sa kaniya pamilya. Ang bata nga niya nag-encourage sa kaniya na magbutang man sa poultry farm. Advocate man si Evangeline sa organic farming kaya naghimo siya sa compost pit. Mayon siya sa mushroom area kundiin papalupa ang mga saging nan pagkatapos na di-develop an organic fertilizer na mawan ing gagamit sa kaniya mga tinanom. Diri lang fertilizer ang nakukuha nira kundi mayon pa sa mga wild mushroom na sustainable nan masiram. Pag sinabing organic farming, advocate ako doon. Kaya nakita mo naman ang mga tinanom ko, mga tigtigon. Kasi I don't use fertilizer, I don't use pesticide. Nagko-compost kami dito. Kasi mayon ako doon sin area na mushroom area. Ingagather ko lahat ng mga antinuba na saging. Tapos pag nagpapaani, hay, intataramba ko yun yung papalupaan. Then pag mauranon, pag torrential rain baga, tapos pag nagdadalog baga ko no, daghanan baga ko no ang tubo. Daghanan na ang harvest ko doon na tubo. And then after a while, compost na siya. Organic fertilizer na siya. Sa niyan, halos kompleto na ang mga tanom ni Evangeline. Mayon didisan pechay, talong, sili, kamatis, pinya, suwa, parayan ng iba pa. Mayon naman tulo na fish pan para sa tilapia. Saro man sa pinaka-iniingatan ni Evangeline ang kaniya tanom na tulo ka bulan na cell culture na lakatan. Maulang ini ang pinakauna ng solo-solo na lakatan sa kanira lugar. Actually, yun na lakatan ko na tinanom kasi sulo-sulo yun didi na first time na may lakatan didi sa area. So, treasure ko siya na dumaghan and hopefully pag dumaghan, makapamigay din ako ng sprout ng pantanom para diri lang ako ang may lakatan. Ang tips niya sa mga gusto man magbatog sa farming, magtiyaga ng higusan ang pagtanom. Ini-encourage man niya ang mga Irosano na gamiton ang kanira mga ingod na wara sa nakatanom. Gawin mo siyang sustainable and such a way na
na yung needs mo, yung basic needs mo, gulay, itlog, or whatever na pangangailangan mo, kukunin mo lang kasi that's one way to beat, to really achieve food security Kasi pag di ka nagtanom, wala ka man talaga kakaunon. So, it all boils down sa magtanom ka talaga, maghigos ka, magtanom ka. So, ang masasabi ko lang talaga is, kung may mga tao na may mga pag-aari din, mga piece of land like this one, diri nila ipagtiwangwang. Cultivate nila yon, tanuman nila yon. Kung diri sila makakatanom, let other people do it. Kumbaga, patanuman mo sa iba in such a way na may produkto an ingon na diri siya nakatiwangwang kay sayang. Kasi kung entero na tao nagtatanom, like sa ato sa Irusin, kung entero kita nagtatanom diri, masagana talaga. Talagang lunti ang masaganang Irusin talaga ang ma-achieve. If like what I'm doing, and then other people will do it also. Saro man nga ni sa mga banner program sa lokal na gobyerno sa Irusin sa administrasyon ni Mayor Alfredo J. Cielo Jr., ang lumi o luntian at masaganang Irusin. Saro na programa sa Irusin manungod sa forest regeneration na may dako na papel sa seguridad sa pagkaon, lalo na hali sa agrikultura. Nakasulod sa programa sa lumi ang agyat na makapatubo sa milyones na puno, makadistribuer para makapadaragko sa milyones man na similya sa isda, nan pakbet kada balay o pagsiguro na kada pamilya may sadiri na mga tanom na gulayan o makakaon para masiguro ang food security. Saro man nga ni si Evangeline sa mga naka-avail sa tilapia fingerlings sa irarom sa programa na lumi. Lauman niya ang padagos na pagsuporta sa LGU para mas ma-develop ang kanaya ingod na less than 1 agricultural land para maging saruman na sustainable community nan makadanon man sa iba. J. Lawrence Sambahon para sa Irusin, para sa progresibong komunidad.